Hello everyone, welcome to my solo chapters here in UAE. Not solo kasi andito rin naman yung family ko pero nakatira kami sa iba't ibang Emirates. So nandito ako sa Sharjah and bago sa work, pumunta muna ako ng Philly Cafe para mag-chai and hindi ko alam kung ano nangyari the next day. Nag-skip na agad tayo ng another day. Preparing my breakfast and baon sa gym. Then of course, household chores as a solo OFW. Then the next day guys is Hindi my alam ko day na off. canvas mo. So day off ko and at the same time birthday celebration din ni mama. So sinamahan ako ng kapatid ko para bumili ng cake, flowers and mag-withdraw. Kasi maging practical tayo guys. Sa buhay ngayon, ang kailangan natin is pera at kasiyahan at magandang kalusugan. So ang unang ireregalo natin kay mama is pera. Naghahanap din ako ng card kasi lalagay ko na lang sana siya sa card or sobre pero wala akong nakita. And as a Pokemon Go, walang paawat. Pumunta kami sa church and then nanood kami ng 128 days. Guys, 10 out of 10. Sobrang ganda. Then pumunta kami dito sa Alhambra Mall. Dito kami na lang. Then the next day, pumunta ako sa park para mag-sketch kasi may bala kong gawin na series pero hindi ko rin siya natuloy kasi nag-procrastinate na naman tayo. And yan, the next day, pumising ako ng 4 o'clock kasi meron akong session at 6 o'clock. And by the way, may trangkaso na ako niyan. So, pumunta na rin ako sa hospital. Nagtsaa muna ako, uminom ng ginger and at the same time, kumain para kung kailangan ko uminom ng gamot and makinaan agad ako. So, ayan, kinukuhanan ako ng blood test and yun nga, nalaman na meron akong parang influenza. Hindi siya COVID pero extreme influenza siya na kumakalat dito sa UAE ngayon. Makikita niyo rin na napakadami kong gamot. Para lang siya sa trangkaso, sipon, ubo, and natanggal na lahat pero yung sipon ko, talagang nag-stick talaga siya sa akin. So, nag-sick leave ako for 2 days and pumunta na rin ako ng Umal Queen this day kasi alam ko nag-aalala si mama. Sabi niya, wag na daw ako pumasok. And first time kong gumamit itong nasal spray and I would say point negative 0.0001 ang rate ko sa kanya kasi ang baho niya and at the same time, hindi ko alam kung paano siya gamitin. Nag-search ako sa TikTok, sabi wag daw buksan yung bibig and sabi naman sa isang video kailangan ko buksan yung bibig. Bago ako pumunta sa Umal Kuwait, nag-grocery na rin ako. Pero usually guys, ang grocery ko dito sa UAE is online kasi parang tulong na rin sa mga noon drivers or talabat drivers. Ang ayoko lang sa noon, sobrang dami nilang ginagamit na supot, which is good naman kasi supot yung gamit nila, hindi plastic. On my way sa Umalcoin, gusto ko sunduin ni mama pero ayoko na rin siyang ma-hassle. So, nagkusa ng loob na ako, nag-commute ako. So, usually guys, yung travel time ko is around 2 hours to 3 hours depende sa traffic. And pag may sakit ako, ayan, may pa-rescaldo si mama. Thank you so much. Nakasiklib ako simula kahapon pero pumunta pa rin ako sa workplace ko kasi kailangan ko mag-conduct ng isang session. And at the same time, kailangan ko mag-conduct ng isang klase. And then, ayan, naligo lang ako for refreshment. Eh, hindi ko alam kung anong ginawa ko dito. Hindi. Lumabas ako guys para mag-Pokemon Go. Naglakad-lakad at nagpa-araw. And the next day, Pokemon Go na naman tayo. And back to work, masama pa rin yung pakiramdam ko pero kailangan natin magtrabaho para sa ekonomiya. No? Para sa mga pangarap natin. And sobrang na-addict ako dito sa Pokemon Go. And this is not sponsored by Pokemon Go pero grabe talaga yung ka-addikan ko as in. Naglabas ako kasi ng totoong pera. So, total na nagastos ko na ngayon is 300 dirham. Everyone, today is July 6th and let's make some dinner for myself. Actually, ang dinner ko lang ngayon is boiled egg with Greek yogurt as a snack. Kasi kakakain ko lang din ng kanin and ang dami ko nakain carbs lately kasi masama pa rin yung pakiramdam ko. Pero, I know the hype regarding this microphone kasi nakakatulong talaga siya guys. Like, ring narinig nyo clearly yung boses ko. And paus pa rin ako hanggang ngayon. Pero thank God kasi okay na yung pakiramdam ko compared last time na napapunta ako sa hospital. So I'm gonna eat 2 full egg and 2 egg white. So ang ginagawa ko dun sa dalawang yellow guys, unfortunately, tinatapon ko siya. Sorry Lord, talaga ba? Kasi mas mahal bumili ng pure egg white compared dun sa full egg. So usually, yung mga pure egg white na nakalagay sa bote, feeling ko hindi siya safe kainin.
feeling ko madami siyang preservatives. Tas nakabote na siya, so it means na open na yung itlog. Back to our topic regarding manifestation. I would say that manifestation is real and napatunayan ko na siya kasi ang dami akong manifestation na nangyari at nagkatotoo talaga. Like, thank you Lord. And isa sa manifestation ko dati, yung hindi ko makakalimutan is nangyari lang siya dito ko sa UAE. So, nag-work ako dati sa Ras Al Khaimah and nakakatawa kasi nung nasa Ras Al Khaimah ako, ang salary ko noon is 2,500 dirham. Tapos, bumabawi ako sa komisyon. So, minsan, ang nagiging pera ko noon is around 5,000, 6,000, 7,000, depende sa performance ko. So, ano yung work ko before is personal trainer. Same ng work ko ngayon. Tapos, ayun nga, sabi ni Mel Robbins doon na tama lang na mag-manifest ka, pero piliin mo kung ano yung minamanifest mo. So, before, ako yung tipo ng tao na sobrang pessimistic, pero nandun pa rin ako sa faith ko kay God na I know na God will protect me and give me the strength to overcome yung mga struggles or problems na ibabato niya sa akin. Pero, my God, hindi ko akalain na lahat ng iniisip ko dati, nagawa ko talaga siya. And yung negativity, guys, hindi mo man siya mararanasan ngayon, pero paparana siya sa'yo sa ibang season ng life mo. Which is nangyari sa akin. May times na sobrang feeling ko hindi ako ganun ka-grateful sa work ko. And sabi ko, naku, itong mga tipo na meron akong ganung wordings na yung ibang client ko, sure ako hindi mag-renew. Guys, nagkatotoo siya. Hindi man siya mangyayari next week or next month. Mangyayari siya after few months. So ngayon yung mind ko, hindi ako sobrang optimistic, pero sabi nga ni Mel Robbins dun sa podcast niya na isipin mo na lang na nandun ka na sa journey through that vision board. And yung vision board mo guys, dapat realistic siya. Realistic siya na ma-achieve mo siya within 5 years or 10 years. Hindi siya yung unrealistic na ma-achieve mo siya like in the snap of an eye or just dreaming. Alam mo yung ganun. Board ko last year is marathon, high rocks, and bikini bodybuilding and more travel. May nangyari ba sa mga na yun guys? Wala. Kasi nangyari na yun. Dapat talaga mag-specific ka sa gusto mo. Yun yung sinabi ni Mel Robbins. And habang naglalakad ako at nagpo-Pokemon Go, yun na The next day, back na naman tayo sa work and workout. And of course, nagpa-practice ako sa posing. Kasi ang competition ko guys is November. Pero plano ko sumali this September. Pero hindi ko alam kung kakayanin kasi sobrang dami kong cheat meal. And this is for my brunch. And Pokemon Go na naman tayo. Ayan, grabe ang ka-adika ni ate nyo. Kaka-Pokemon Go ko, naligaw pa ako. Ano labasan? Oh, shucks. Off to work para mag-session. 2 p.m. pa yung shift ko, pero the time right now is 5:45. 6 o'clock yung unang client ko. As a personal trainer, ganito usually yung kaganapan ng aking araw. So, nire-ready ko na within that day yung aking workout program. Kasi tinatanong ko pa yung client ko kung okay lang ba siya, anong pakiramdam niya for today. Dinedepend ko rin yung kanyang program and ina-adjust ko. Then, my own workout and bigla ang pa-workout sa aking team. So, that's all. God bless you.